For today's video po ay magluluto naman po tayo ng isa na namang masarap na kakanin na gamit po ang kasaba. Kaya tara, samahan niyo po ako at simulan na po natin. Meron po ako ditong 1 kilong kasaba. Nabili ko pa po ito sa palengke. Ito po ay ating babalatan. At heto na po yung nabalatan po natin na kasaba or kamuting kahoy. Ito po ay hihiwain po natin para madali po itong maluto. Ilagay na po natin ito sa isang kaserola or anuman pong available yung lutuan. Pagkatapos po natin itong mahiwa at nailagay na po natin sa isang kaserola or anuman pong available yung lutuan, maglalagay na po tayo ng 2 tasang tubig. At ito po ay lulutuin na po natin. Takpan na po natin at ito po ay lulutuin natin ng mga 20 to 25 minutes. After 25 minutes, check na po natin kung ito po ay malambot na. Dahil luto na po at malambot na po yung ating kasaba, kaya ito po ay ilalagay na po natin ito sa isang mixing bowl. Pagkatapos po nating mailagay, ito po ay dudurugin natin. Gamit po ang potato masher or tinidor, ito po ay dudurugin po natin ng maigi. Alisin po pala natin itong ugat nitong kamuting kahoy. Hindi po natin pwedeng isama ito sa ating pagluluto. Kaya kapag may nakita po kayo, tanggalin nyo na lang po. Pagkatapos po nating madurog, maglalagay na po tayo ng mga sangkap na kailangan po natin sa pagluluto po nito. Maglalagay na po tayo ng 1/4 teaspoon salt, isang itlog, at 2 tablespoon cornstarch. Kung may garlic powder po kayo, pwede po kayo maglagay dito. Dahil wala po ako, kaya hindi na po ako maglalagay. At maglalagay na rin po tayo ng 25 grams butter. Ito po ay hahaluin natin hanggang sa mag-combine na po lahat ng sangkap na linagay po natin dito sa ating kasaba. Kailangan po talaga gamitan po natin ng kamay sa paghahalo po nito kasi medyo makunat po ito. Ito po ay mamasahin natin hanggang ito po ay maging dough. Kapag ganito na po, okay na po yan at ito po ay ipaplat po ulit natin dito sa ating mixing bowl. Set aside muna po natin ito at magagadgad muna po tayo ng cheese na ating ipapalaman po dito sa ating kasaba mixture. Pagkatapos po natin magadgad ng cheese, sisimulan na po natin ang paggawa ng ating kasaba cheese. Ito po ay hahatiin ko lang po sa 4 na piraso. At yung isang slice po, kukunin na po natin at ito po ay ipaplat na po natin dito sa ating chopping board na may cling wrap. Ito po ay ipaplat po natin dito. Nagamit po ako ng cling wrap para mamaya kapag po ako nag-fold ay hindi po tayo mahirapan at hindi po didikit sa ating mga kamay or sa chopping board man. Kapag na-plat na po natin ito, kagaya nito, maglalagay na po tayo ng cheese. Depende po sa inyo kung gaano po karami. Pagkatapos po nating malagyan ng cheese, ito po ay ipofold na po natin. Kagaya po nito. Sa paggamit po natin ng cling wrap, ay mapapadali po ang ating pag-fold. Kung wala po kayong cling wrap, pwede rin po kayong gumamit ng dahon ng saging. Pagkatapos po nating ma-fold yung magkabilang dulo, yung isa namang magkabilang dulo ang ating ipo-fold. Pagkatapos po nating ma-fold yung mga magkabilang dulo, hindi na muna po natin tatanggalin yung cling wrap. Kasi kapag nilagay po natin ito sa isang lalagyan, ay hindi po didikit. Ayusin lang po natin ng konti yung pagka-fold natin at okay na po yan. Same process lang po sa mga natitira pa. Sa mga hindi po mahilig sa mga matamis na kakanin, ito po, saktong-sakto po ito sa inyo. Napakasarap po ito, hindi po siya matamis at hindi po siya nakakasawang kainin. At heto na po yung nagawa po nating kasaba cheese. At ito po ay ipiprito na po natin. Nagpainit na po ako ng mantika dito po sa cooking pan. Kapag mainit na po yung mantika, ito po ay ipiprito na natin. Alisin muna po natin yung cling wrap at ilagay na po natin dito sa cooking pan. Balik na rin po natin para pantay po ang pagkaluto nito. Kailangan po nating pagtagabalik na rin po ito para hindi po siya masunog. At pantay po yung pagkaluto nito. Kapag ito po ay nag-golden brown na, pwede na po natin itong hanguin. Ilagay muna po natin ito sa isang strainer para yung mga tira-tirang mantika ay matanggal pa. Ulitin lang po natin sa mga natitira pa.
At eto na po yung ating naprito. Off na po natin yung apoy. At ilagay na po natin ito sa isang serving plate. Siyempre, kapag nagluto po tayo, hindi mawawala ang tikiman time. Tikman na po natin. Hatiin muna po natin ito para makita po natin yung nasa gitna or yung palaman po nitong cheese. Ah, wow! Ang daming cheese. Medyo mainit pa po. Tingnan nyo po, ang daming cheese. Kunin po natin itong kalahati. Tikman na po natin. O, ayan po. Wow, daming cheese. Wow, ang sarap. Sa mga hindi po mahilig sa mga matatamis na kakanin, try nyo na po ito. Siguradong magugustuhan nyo po ito. Hindi po siya nakakasawang kainin. Ang sarap. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tinderang Kusinera. Bye-bye. God bless us all.